Tatlong malalaking tao ang binangga ni Anjo Iliana, mga kababayan. Unang-una ay etong si Ngagva, mga kababayan, na ayon sa obserbasyon niya, ngiwi daw ng ngiwi, mga kababayan. Ngiwi. Diba alam nyo na yan? Na ikinagalit pa nga ni Claire Castro, mga kababayan. Sinabihan pa si Anjo, who are you? Para mag-demand daw ng hair follicle drug test kay BBM. Kaya naman, mga kababayan, dismayado ito si Anjo. Dahil ito si Claire Castro, pinagtanggol pa siya, mga kababayan. Sa isa pang kalaban niya ang binangga niya, ha? Etong pangalawa, si Raffy Tulfo. Pinagtanggol pa daw si Anjo Iliana dati, mga kababayan. Pinagtanggol siya ni Claire Castro laban kay Raffy Tulfo na tinawag na scammer. Itong si Anjo Iliana, mga kababayan. At sabi ni Anjo, balak daw niyang sampahan ng kaso itong si Raffy Tulfo. At ang pangatlo, mga kababayan, etong napaka-interesting. Pangatlong malaking tao na binangga ni Anjo ay si Tito Sotto mismo. Ang kasamahan niya sa The Barkads, mga kababayan, sa Itbulaga. Dito, mga kababayan, di ba alam niyo yung issue ng kabit-kabit na sinabi niyo nag-viral dati sa social media? Dito marami pa siyang pinasabog, mga kababayan, tungkol sa pagiging mangkanor daw nitong si Tito Sotto. At kung saan-saan daw sila nagpupunta, mga kababayan, dati, 20 years silang nagsama. Nagpunta sila doon sa mga, mayroon daw mga, mga kababayan, nagbebenta ng laman. Lord, yung makamundong bagay. Ganyan, ganyan. Mga babae na lang, dinadala daw sila ni Tito Sotto. Doon, mga kababayan, sina Anjo. At hindi lang yan, mga kababayan. Bagamat hindi daw niya alam kung sino talaga ang gumurgor kay Pepsi Paloma, ang alam lang daw ni Anjo, mga kababayan, ay kung sino ang nagpatumba sa manager ni Pepsi Paloma. At mayroon pa siyang isang anunsyo, mga kababayan, na nakakagulat sa huling banda ng videong ito. Kaya panoorin niyo po. Panay ang ngiwi po ng... Ngiwi. Yan, mga kababayan. Dito nag-umpisa, no? Dito nag-umpisa lahat, mga kababayan. Pinitik kasi ni Anjo si Bangag, mga kababayan, And then, alam naman natin itong bagoong Pilipinas sa si Tito Sotto, mga kababayan, pinamobilize ang kanyang mga tauhan. Inatake si Anjo. Inatake si Anjo. And then si Anjo, mga kababayan, nag-retaliate kina Tito Sotto. Dahil pinamobilize niya, mga kababayan, inatake, siniraan si Anjo. Ayun, mga kababayan, ang dami palang bala ni Anjo. And then, napasok, mga kababayan, si si Raffy Tulfo, dahil dati na pala silang may away ni Raffy Tulfo. Eto, mga kababayan, yung ngiwi-ngiwi. Mr. President. Lahat naman tayo nakaka-obserba, mga kababayan, no, na palaging nagngingiwi talaga itong si BBM, mga kababayan. Konsido ang taong bayan na kayo ay gumagamit. Kaya bumabatak. Baka naman pwede, Mr. President, magpa-follicle, tama ba yung, follicle? Hair follicle test. Hair follicle. Yung drug test. Baka pwede na po kayo magpa-follicle drug test. Oo nga, mga kababayan, no? Anong masama doon, mga kababayan? Di ba pabor pa nga yan kay BBM kung negative siya, mga kababayan? Di. Masasampal niya sa lahat na nagsasabi sa kanyang bangag na mali ang mga sinasabi ninyo. Meanwhile. Angelia. Galit na galit ang kabangagan, mga kababayan. Who are you? Who are you? Who are you? Sino ka? Sino ka? Ikaw ang sinuka. Puwik. May pakpikit-pikit ka, mga kababayan, Demand for that. Bakit? Bawal na pala. Dyan, mga kababayan, dyan nag-umpisa. Matagal-tagal na itong bumabanat kasi si Anjo, mga kababayan, kay Ngagva, And then, syempre, ang mga tutak, mga kababayan, ni Ngagva ang umaatake sa kanya, Claire Castro, and then yung kampo ni Tito Sotto, mga kababayan. Kaya nagalit si Anjo dahil itong kampo ni Tutak Sotto, mga kababayan, panay atake sa kanya. Ayun. Hindi ka papansinin ng Pangulo. Dahil bangag! Sino ka ba? Kahit sino, hindi papansinin. Kahit pa siguro yung Santo Papa, mga kababayan, makikiusap. Hair follicle test na para matapos sa tong kabangagan. Hindi makikinig, mga kababayan. Sasabihin siguro ni Claire Castro, sino ka ba, Santo Papa? Diyos ko, Lord. Good afternoon sa kay Auntie Claire. Auntie Claire, Presidential spokesperson yata ng Malacanang. Yata! Madam Claire, dalawin po ako, Angeliana. Kayo po yung nagtanggol sa akin. Pinagtanggol pa yan, ha?
Claire Castro dati mga kababayan, yung hindi pa bangag, hindi pa siya kasama ng mga bangag. Doon sa mga bintang ni Rafi Tulfo tungkol sa eskwelahan ko dati, naalala niyo, hinimay Erwin niyo Tulfo. at pinalabas niyo. Ay, hindi, Rafi Tulfok pala mga kababayan. Nalilito na tayo dyan. Pareho kasi mga tulpok mga kababayan Itong si Rafi Tulfo ay talagang ginamit, sinira ang pangalan ko, sinira yung eskwelahan. Nilibel siya mga kababayan. Kakasuhan niya si Rafi Tulfo. Nag-aaral na libre, walang tuition, at yan po, at si Rafi Tulfo. Si Rafi Tulfo. Para di si Raul Manuel. Ito si Rafi Tulfo. At lumalabas, bakit ginawa nila to? Nagpapaaral nga si Anjo ng libre. Tapos, ibabalik yung tuition, wala nga tuition. Yun po. At maraming salamat. Panoorin niyo lang po si Auntie Claire Castro. Dati, pinagtanggol siya ni Auntie Claire, mga kababayan. Si Rafi Tulfo tungkol sa eskwelahan ko. Para makita niyo kung anong ginawa sa akin ni Rafi Tulfo. At balang araw po ay marami po nag-a-advise sa akin na kasuhan ko to ng cyber. Kasuhan si Rafi Tulfo. Ay, si Rafi Tulfo, hindi yan natatakot mga kababayan. Bilyonaryo yan Maaareglo mga kababayan kahit sinong magla-libel sa kanya. Sila paninirang Kaya namimihasa. puri na ginawa sa akin. Pero Auntie Claire, punta tayo sa sinabi niyo na ako daw po ay sabi niya walang karapatan. Sabi niya, who are you? Para mag-demand ng hair follicle test kay Ngagva. Wala daw akong karapatan na sabihin na magpa-hair follicle test si Presidente PBBM. At Lahat tayo may karapatan mga kababayan dahil lahat tayo may boses. nagalit kayo sa akin. Unang-una, Madam Claire Castro, Ang wala karapatan ay yung hindi Pilipino mga kababayan. Kahit pa hindi nga Pilipino, pwede mag-demand. it is the right of every Filipino to be heard. Right of every Filipino. Diyan sa gobyerno, it is our right na pakinggan niyo po kami. Yung sa akin lang naman is a simple suggestion. Attorney Claire, hindi pa ako nakikipag-away kasi alam niyo Kami nakikipag-away kami. Talagang gusto namin makipagbardagulan dyan kina Claire Castro mga kababayan dahil buisit sila. Buisit. Claire Castro, manood po kayo ng mga ng mga lumalabas sa social media. Anong lumalabas? O yan naman ang palawagan ng taong bayan, di ba? Nagsasabi na yan, bangag-bangag daw po ang bangag, ngiwi. presidente. Bilang ordinary citizen, ako naman po yung nagsuggest lang na gawin niyo na yung hair follicle test Para matapos para to disprove doon sa mga accusations kay Presidente. Pinagtatanggol ko nga si Presidente dito Kahit BP Sara ako, pinagtatanggol ko si Presidente Marcos dito. Paano ba yung pinagtanggol? Sinabihan mo, ngiwi. Kasi po, nakakairita na sa tenga, nakakaya na sa ibang bansa. Talaga mga kababayan. Yung ibang bansa, yung mga leaders sa ibang bansa, ang tingin kay BBM bangag na rin mga kababayan. Notion or hinala na baka nagagamit ang presidente natin. With that hair follicle test, disprove niya. Every accusation, every bakit hinala ayaw, no? na gumagamit ang atin na presidente. Ano naman po masama doon Madam Claire Castro? Yung suggestion ko po. Eto na lang sa mga dilawan mga kababayan, mga kakampi ni Bangag nagkampi-kampihan. Pwede manawagan kayo kausapin niyo si BBM o si Claire Castro mga kababayan na once and for all para matapos sa itong lahat, para maklear din ang kanyang pangalan. Ipa-hair follicle drug test na natin si BBM. Nang sa gayon, matuldukan na itong pagtawag sa kanyang bangag dahil nakakaladkad pati ang ating bansa mga kababayan. Baka maniwala malamang maniwala yung iba. Ibang leaders mga kababayan na talagang Ngagva. Para din sa ating bayan mga kababayan, no? Pero ayaw pa rin. Bahala na, babangag tayong muli. Sama-sama tayong mahuhulog sa bangin. Basta ayaw kong magpa-drug test. Tulong nga para sa gobyerno nyo. Kasi, di ba sinabi nyo, magtulong-tulong tayo. Magtulong-tulong tayo na iangat ang presidente. Yan po yung aking tulong. Babangon. That is my suggestion. Yun po yung aking tulong sa inyo na kung pwede, pakinggan nyo ako bilang ordinaryong mamamayan na nakikiramdam sa mga... Ganito kasi yun, Anjo. Paano kung positive? Para na rin niyang hinukay ang kanyang sarili, mga kababayan, libingan. Sa baba. Patay ang kanyang political career, mga kababayan, once na magpositibo. Buong mundo talaga maiiskandalo. The first time in history na mayroong mga kababayan, nahuling presidente na nagpa-test mga kababayan, nag-positive. Kasi once na na-prove nyo po na negative po si Presidente BBM, di maganda.
Natahimik na po, Attorney Claire, yung mga nagsasabing gumagamit daw ang ating presidente. Pero hanggang hindi po nyo ginagawa yan, tuloy-tuloy lang yan. Tuloy-tuloy. Oh, bahala siya. So yun lang po yung side ko, Madam Claire. Ganito lang, dalawa lang siguro ang option nila, Anjo. If ever positive, if ever positive. It's either tuloy-tuloy lang yung isyong bangag o malalaman na bangag talaga siya with proof, mga kababayan. Siguro, di ba, human nature, mga kababayan, pipiliin mo yung less fatal. Ito na siguro ang option nila na less fatal na consequence. O bahala na magchismisan kayo dyan. Basta hindi, walang aminan. Oh, walang aminan. Yung sinasabi niyong wala akong credibilidad, that is your opinion. This is a free country. We are in a democratic country. Kung sabihin niyo kung pangit ako, kung gusto niyo sabihin na wala hindi niya masabing pangit siya. Dahil hindi, artista naman ito, mga kababayan credibilidad. Nasa inyo po yan. Huwag lang yung magsasabi kayo mag-iimbento ng hindi totoo at sinisiraan niyo yung pagkatao o puri ng isang tao katulad ng ginawa ni Raffy Tulfo. Raffy Tulfo. Raffy Tulfo. Pinagbintangan akong scammer. Yan ang very yan. Yan ang dapat kasuhan ng cyber libel, paninirang puri. Oh, sige. Go ahead. Pero grabe itong mga Tulfo, mga kababayan. Kumakain ito, nag-aalmusal ito ng kaso. Wala na kasing mga kababayan, talagang kung gusto lang siraan nila. So, yun nga, kung gusto yung panoorin, yung sinabi ni Attorney Claire na pinagtanggol niya ako dati. Dito kay hindi pa siguro siya makabangag noon, mga kababayan, no? Hindi pa siya senador noon. Panoorin nyo. Binibira nga na ni Claire Castro yung si BBM dati, mga kababayan, di ba? Ngayon, biglang si BBM na ang pinaka-best. Attorney Claire. Kaya salamat, Attorney Claire. Pinagtanggol mo ako dati. Si Attorney Libayan din. Libayan. Meron din. Libayan. Video na hinimay-himay nila na mali yung ginawa sa akin ni Senator Raffy Tulfo. The enemy of your enemy is your friend. Kalaban niya ni Raffy Tulfo Pero again, Madam kaya naman ako nagpaparamdam ngayon ay hindi pa ako nakikipag... Antayin natin Tito Soto, mga kababayan. Grabing, ang daming revelation. Tito Soto. Pag-away. Bilisan mo, Anjo, bilisan mo. Yung sinasabi niyo kasi DDS ako. Inaamin ko DDS okay. ako. Sige, pero DDS ito. Hindi na DDS ako. Wala na akong pakialam sa gobyerno. Gusto ko nga kayong tulungan Gusto ko matanggal na sa isip ng tao na nagda-drugs po ang presidente. Kaya nga, hair follicle test na kayo, ipakita nyo, yan, negative, para tumahimik na yung mga bashers nyo tungkol dyan. Kasi ang pangit po tingnan. Hindi lang isang beses, ha? Gusto natin, mga kababayan, regular, malay natin, nag-detox lang. Yun lang po, Attorney Claire. I hope you understand. I have nothing against you. Ay, hindi ka na iintindihan nun, Anjo, dahil yan, parang, ewan na natin, mga kababayan, may sira sa tuktok. Tawagin nyo kung gusto nyo. Wala akong credibility. Walang problema po sa akin yan. Siguro Eto na. Kulang yung nakita nyo, mga kababayan, na nag-viral sa social media. This is the complete details. Mag-iwan na lang ako ng video para sa iyo, Bryce. Paki-play na lang pag pinapatay na. Pag pinatay na daw siya, mga kababayan, mayroon siyang video. Ipasa mo sa amin, Anjo. Kasi talagang masisira sila Kasi tandaan mo, Tito Sen, may pasabog na naman ako. Tito Sen. Alam nyo, mga kababayan, kung bakit napunta dyan? Nasali si Tito Sen na wala naman, unang-una, mga kababayan, ang binibira lang nitong si Anjo Iliana. Nagsasalita na siya laban sa gobyerno, mga kababayan, administrasyon, lalong-lalo na kay BBM. And then, etong bigla-bigla, mga kababayan, itong mga tuta ni Tito Sen, sina Christopher Min, iba pang mga mga kababayan, mga galamay nila, at mga connected sa mga kababayan sa Itbulaga, biglang inatake si Anjo Iliana. Hindi naman kayo ang kalaban ko. O ganyan, mga kababayan. Ayun, mga kababayan, ang nasa likod daw pala niyan is si Tuta Sen, mga kababayan. Dahil pinagtatanggol si Bangag. Naman. Sen, tandaan mo. Eto. Hindi lang yung kabit mo ang... Kabit? Hindi lang yung kabit niya, ha? Is kabit siya. Oo, diba? Kasi inutos mo sa akin yun Ako lang ikaw para sa'yo pag ako hindi nyo tinigilan, sinabi ko na nga, bibigyan ko kayo ng 1 linggo na tumigil kayo. Pag hindi nyo ako tinigilan, ilalantad ko talaga. Nahihiya. Ilantad mo. Ngayon, mga kababayan, titigilan na lang sa Anjo. Umepal pa kasi ito si Soto, mga kababayan. Hayaan nyo na lang kasi si Anjo, mga kababayan, na magsalita laban sa gobyerno. Mahilig kasi itong mga bangag, mga kababayan, na gumamit ng mga yung
nagsasalita ka, gagamitin niya yung existing na mga kalaban o mga galamay niya mga kababayan na aatakihin ka na naman para ma-divert mga kababayan. Ma-divert ang kanilang mga focus doon sa pang-diversion ng mga bangag. Alam mo, sa asawa nyo, kay Helen, yung mga apelido ng asawa ni... Mang Kanor pala yan si ayon dito kay Anjo mga kababayan, si Tuta Sen. Kasi nga, may edad na Tsaka kaibigan ko rin yung vice mayor. Ayoko sanang gawin ito, pero sila nag-umpisa Sila nag-umpisa. Sila yung naglalabas ng mga kasiraan sa akin sabi nga, if you push me, kumbaga sa wall at binanatan niyo ako ng binanatan, talagang kakanta ako Pipiyak siya mga kababayan. Tito Sen, Tuta Sen. hindi lang naman yung kabit mo yung alam ko, di ba meron kang girlfriend Grabe! Aside sa kabit mga kababayan, mayroon pang girlfriend. Grabe no? Talaga namang matinik sa mga chicks itong mga Soto pala mga kababayan. Habang may asawa ka, Tito Sen. Habang may asawa. Ang dami pa namang dancer sa Itbulaga mga kababayan na sex bomb, sex bomb, sex bomb. Pagaling pababa. Yan. Sila po, nagtatapos. Tito Sen? Gusto mo talaga, Tito Sen? Gusto namin. Gusto namin. Ito, makinig kayo mabuti. Ito ang full version mga kababayan na hindi ito yung cut version. Ayoko nagagalit ako kasi palaban ako Tito Sen, gusto mo talaga ng away. Gusto mo, bukod sa kabit mo, sabihin ko kung sinong girlfriend mo sa Itbulaga. Grabe. Ilang girlfriend pa yan aside sa kabit mga kababayan? Sasabihin naman nila, si Duterte nga. Si Duterte annulled mga kababayan, hindi na siya napakasal. Maging andun na si Hanilet mga kababayan, hindi naman sila kasal. Girlfriend niya si Hanilet. So legal mga kababayan kay Tatay Digong. Ito kay Tuta Soto, kasado pa mga kababayan, walang annulment. And then naglinis-linisan. Hindi umaamin mga kababayan. Di ba? Yan ang kaibahan. Na girlfriend din ni boss. Ayun, girlfriend din ni Vic Soto. Grabe, love triangle mga kababayan. Mga sindikato sa Itbulaga na bakit? Pag anak ba ni Bossing yan at ginawa yan, matatanggal nyo? Kasi takot sila kay Bossing. Bossing. Pangalan. Pero bakit si Joey De Leon hindi nyo nirespeto? Bakit tinanggal niyo yung anak ni Joey De Leon? Si Kimpi. Nagtatrabaho yung tao nagkataon may Nagkasabay lang. Nagkasabay. Nasaan na ba yung kwento ko? Ibalik mo doon kay Tito. Kay Kimpi. Okay, Kimpi. Kimpi. Diba? Sabi ko nga dati, ewan ko sino mga kausap ko doon. Yung anak ba ni Bossing, pag nandyan sa Itbulaga, kaya niyong sibakin? Hindi, kasi takot sila kay Bossing bakit si Joey De Leon, hindi kayo natakot? Wala kayong respeto. Kaya, masama ang loob ko dyan kay dyan sa mga sindikato dyan sa Itbulaga. Tinawag niyang sindikato mga kababayan na dyan sa Itbulaga, si Tito Soto. Kabilang sa mga sindikatong ulo mga kababayan. Kasi mahal ko yan si Joey De Leon. Ayaw kong winawalang yan. Kasi babait sa akin yan. Sabi magkasama kami sa Balakbumbak yan. Sa National Balakbumbak? Ayaw nga pala. Tagal nyo din doon. Saka never namin pinag-usapan yung pagkatanggal ni Kipi doon. Kasi alam ko, samaan loob. Sasama lalo loob. Kaya yun ang isang kwento ko dyan. Sino pa ba? Dalawa. Ilan na ba? Nakatatlo na ba akong kwento? Damihan mo pa? Dapat na. Wow. Yung buo na, yung buo. Si Wow! Rowan. Rowan. Yan, Rowan, itutuloy ko na yung kwento kanina dun sa yung pagpunta ko dun sa babae na inutusan ko. Yung kabit na ng mga kababayan, kabit. Hanggang doon lang kasi yung natapos baka pwede Rowan ikaw na magbigay sa akin ng yung balyena na nasa ilalim ng dagat na anong tawag? TikTok whale? TikTok Atlantis. Ikaw na lang magbigay para matapos ko na tong kwento. Kasi marami nag-aabang dito. Ayan, mga chismosa, 1.7. Ang dami chismosa mga kababayan. Nag-aabang. Kung sino ba daw ang sabit
Kung Oo. sino ang sabi. Mm. Sabi dito ay pinag-uusapan daw ako ngayon ni Christy Fermin. Oh, yan na mga kababayan. Oh, inaatake na siya mga kababayan ng mga galamay. Galamay ni Soto. Dahil mga kababayan, yung si Christy Fermin pala at ang Itbulaga pareho ng producer. Parang ganyan. Pinupulutan ka pala. Ha? Pinupulutan. Pulutan, Angeliana. Baka binibira ako ngayon ni Christy Fermin sa kanyang programa. Kasi ang Itbulaga, Eto mga kababayan, sige birahin nyo lang ako. Birahin nyo lang ako dahil marami akong bala. yung programa ni Christy Fermin ay iisa lang yan. Tingnan nyo. Alam ko, iisa lang ang producer at may-ari niyang kaya hindi malayas. Si Maring Christy naman, ano naman yan kahit binibira ko niyan magkaibigan. Kumbaga sa kanya, wala trabaho niya yan. Trabaho ang Ilang buwan o ilang taon magkikita trabaho ang manira. na naman yan. Bali wala, hindi naman ako tatanim ng sama ng loob. Hindi mo ka kasi narinig. Pakinggan mo, di ba? Magagalit ka talaga. Trabaho nila mambira So syempre, kakampihan nila siguro yung yung Itbulaga. Ano yan katanggap-tanggap na yun. Baka hindi nga katanggap-tanggap pag pareho kayo ng producer o Oo, pareho pala na producer. Yun pala mga kababayan. Yun pala. station ng Itbulaga, pero kakampihan mo ako, malabo yun. Bakit si Willie umalma? Sino? Willie? 11% na lang po ako. Sinong Willie? Willie Revillame? Ano, sabi mo? Si Willie. umalma. Anong sabi? Teka to, Boss Anjo. Ito doon. Tinapi ka ni Christy ngayon sa TV5. Binakbakan. Sinabing di maganda. Binakbakan ka na ni Christy. Ayan na nga. Alam nyo, di ba kasasabi ko lang, para ang mga sasabihin niyan sa akin, walang utang na loob sa Itbulaga. Basang-basa na mga kababayan ang mga script. Utang na loob sa Tito Vic and Joey. Yan ang mga sasabihin sa akin yan. Sabi ko nga, pag ako talagang pag ako talagang Push to the wall. anong tawag sa gano'n? Pag talagang ako'y, anong tawag sa Tagalog pag pinush ka sa wall? Talagang ginigipit? Ginigipit? Hindi naman. Pag ako, Tinitrigger? parang, Napuno? hindi O naman. parang ganyan, similarly. Hindi naman. Inape, parang gano'n. Pag ako talagang inape nila at siniraan, talagang ikikwento ko yung kabit ni Senator Tito Soto. Mula Eto na. Iskabit siya na. Pag napuno ang salop. Ayan, pag napuno ang salop. Kaya, doon kay Tito Sen. Maghahalo ang balat sa Ako may tinalupan. message sa inyo, Tito Sen. Baka pwedeng kausapin mo itong mga bata mo na hinay-hinay lang. Kasi tandaan mo, Tito Sen, ako may pasabog na naman ako. Ay, pasabog na naman. Yan kasi mga kababayan, biglang inatake si Anjo mga kababayan ng mga tuta ni Tito Sen. Grabe no, tuta na may tuta pa mga kababayan. Nung binabanatan niya si Marcos. Tito Sen, tandaan mo, hindi lang yung kabit mo ang alam ko, di ba? Kasi inutos mo sa akin yun May girlfriend pa Ako no. para sa'yo pag ako hindi nyo tinigilan, sinabi ko na nga, bibigyan ko kayo ng 1 linggo na tumigil kayo. Pag hindi nyo ako tinigilan, Grabe, tuta Sen, kaya mo pa? ilalantad ko talaga. Kaya mo pa ng maraming girlies? Asawa nyo kay Helen, ano mga apelido ng asawa ni, kasi nga may edad na Oo. Helen Gamboa. Tsaka kaibigan ko rin yung anak niyang vice mayor. Ayoko sanang gawin ito, pero sila nag-umpisa sila yung naglalabas ng mga kasiraan sa akin Ano pala kwento niyan, Anjo? Ano pala? If you push me, kumbaga sa wall at binanatan niyo ako ng binanatan, talagang Magre-retaliate. Kakanta mga kababayan. Kasi hindi lang naman yung kabit mo yung alam ko. Di ba meron kang girlfriend sa Itbulaga habang may asawa ka, Tito Sen? Ay! Tapos yung history ng mga kababayan, ito si Tito Soto, is doon mga kababayan, no? Yung mga soft drinks girls, di ba? Yan ang issue nila. Ano ba naman yan? Dala po, nagtatapos. Huwag mo nang tapusin. Tito Sen, gusto mo talaga ng away?
Kami, Ito. gusto makinig kayo namin mabuti. malaman. Ha? Alam mo, ayoko nagagalit ako kasi palaban ako eh. Mm. Tito Sen, gusto mo talaga ng away. Sige, atake pa, Tito Gusto Sen. mo, bukod sa kabit mo, sabihin ko kung sinong girlfriend mo sa Itbulaga na girlfriend din ni Bossing. O yan. Sige na, Oh, yan love na. triangle. Gusto nyo talagang, gusto nyo magkasiraan dito, Gusto nyo talagang, sige, Christopher Min, banata mo, Christopher Min, at lahat ng sikreto ng Itbulaga, sasabihin ko, Tito Sen, Puta, gusto Sen. mong sabihin ko rin kung saan mo kami dinadala na putahan, kung Oh, dinadala na mga kababayan. Yung tawag ng laman. Mga makamundong bagay. mo kami dinadala at tinuturuan mo kami, humanap ng puta. Wala, grabe, no? Ito talaga si Tito Soto, mga kababayan. Parang, ay, Diyos ko. Totoo kaya yung mga kababayan, yung kay Pepsi Paloma? Di ba sila ang, mga kababayan, mga nadadawit doon na pangalan? Nadadawit lang, ha? Sa Macau, gusto mo, Tito Sen? Sa Macau pa? Babalik ang dabas. Doon pala, mga kababayan, Yan, para yan, sikreto. eh. Kunwari, out of town, and then, yun pala, lang, mga kababayan. Yung letter P. Ang sinasabi ko, 20 years ako sa Bulaga. Ang daming alam. Respetuhin nyo naman ako. Huwag nyo akong bastusin, huwag nyo akong tirahin. Kasi ang dami kong alam sa inyo, hindi kayo malinis na tao. Hindi malinis sa tao. So, I'm sure, sinabihan niya naman si Christopher Min, banata mo ngayon si Anjo para masira Sige, pabanatan mo na lang si Anjo and then lalabas ang mga baho, no? yung credibility. Utang na loob, Tito Sen, bobo ka ba, Tito? Babo, no need to Ka ask. ba? Yung mga nagsasabi, mga kababayan, na mas magaling pa sila sa Korte Suprema, yun ang mga taong bobo. Feeling nila mas magaling pa sila. Eto mga bobo, mga kababayan, hindi nila alam na bobo sila. Hindi natin pinagsamahan na Sa kanila sila na ang napakagaling, mga kababayan. tapos mapanatan mo ko, mag-hire ka ng mga trolls para siraan ako. Halatang-halata naman na ikaw yun dahil tayong dalawa lang yung topic tapos ikaw yung bida. Tapos dun sa mga comments, halatang-halatang yung kakampi sa akin, tinatanggal. Parang nilalagay dun sa comment, walang utang na loob, babait Kakampi- si Tito Sen. Nako, Kakampi kasi nila, mga kababayan, Tito yung Sen, diba? yung mga media, Ito, mga Sen, website na ikaw kasi ganyan, Tito mga kababayan. Kasi ang bilis mo makalimot, diba? Kinente mo sa akin, anong tawag sa ganun pag meron siyang mga bayad sa media? Anong tawag doon? Payroll. Payroll, Diba nakwento mo yung mga payroll mong media? Gusto mo isa-isahin ko yung mga alam niya, mga kababayan, yung mga bayarang media. yung mga What is, bilyones, mga kababayan, ang mga nila, pera, budget, mga kababayan. Sa gobyerno pa galing yan, ha? Para pa tayong, mga kababayan, natusta sa ating sariling, media na binabayad. tao na nasa payroll mo. Ang dami ko ng pasabog. Ilan na yun? Ang dami na. Yung kay Pepsi Paloma. Anjo, sige na. Pepsi na yan. Tingnan mo yung Dami marites. Tuloy mo na. Basta baka ganyan, mga kababayan. Grabe. Wala na, lumipat ang department. Nasa na, mga kababayan? Christopher Min ngayon. Gusto mo talaga? Gusto talaga Nakuha na ni Anjo. sabihin ko kung sinong kabit mo at kung sino yung girlfriend mo sa Itbulaga na naging girlfriend din ni Bossing, sabay pa kayo. Sino ba? Di ba ang napapabalita, mga kababayan, na naging girlfriend ni si Christine? Basta may mga Christine, di ba? Gusto ba yung Tisay, mga kababayan? And then yung sex bomb. Aside pa doon, mga kababayan, mayroon pa siguro tayong hindi alam. Uy, ka. Magkagulatan nga yan eh. Hindi nila alam eh. Ito lang pala girlfriend nila eh. Diyos ko, Lord. Wala pa naman asawa si Bossing nun. Wala pang asawa sa bossing. So, most probably, yung mga dati pa, mga kababayan. Hindi ko dito si Bossing, binata siya nun. Natatawa lang ako kasi alam mo, madali lang yung resibo nito, Tito Sen.
Ano, sige, maglabas ka ng Sabihin resibo. ko lang yung address kung saan mo binabahay yung girlfriend mo sa Itbulaga. Mm, Tapos ka na. Tapos ka na. Gurang na si mga kababayan, si Tutasen mga kababayan. Tumatayo pa rin, Tito. Pag sinabi ko lahat to, ang payo ko sa'yo, mag-resign ka na ng senador. Oo nga, no, disgrace mga kababayan. Sa pinapakita ni Tito Soto, disgrace. Ewan nga lang natin mga kababayan kung talagang nanalo yan. Without Kasi nakakahiya ka. Kaya, nakakahiya. ayusin mo yan. Ano? At saka yung mga nagtatanong dito, Oh, yan. walang kinalaman. Wala akong alam kung sino ang kung meron man na nagplano kay Pepsi Paloma. Oo, ay, eto na, Pepsi Paloma. Every color, every hue. Wala akong alam Oh. kung ano nangyari kay Pepsi Paloma. Si Daryl Yap, merong alam. Pero, narinig ko kung sino ang pumatay kay Barangay Captain Ray de la Cruz. Ray de la Cruz. Di ba? Si Ray de la Cruz, mga kababayan. Yan ang Manager ni Pepsi Paloma. manager ni Pepsi Paloma na doon daw nag-confess si Pepsi Paloma lahat-lahat mga kababayan. Nagurgor! Alam ni Anjo kung sino ang siguro gumurgur. Mag-iiwan na lang ako ng video para sa iyo, Bryce. Paki-play na lang. Sino yan, Bryce? Bryce Hernandez. Mga to. Kasi Baka papatayin daw siya mga kababayan ng mga to. talagang masisira sila. Kaya may nagdodor sa Metro ko. Masyado na ba maraming sinabi? Masyado na tayo Medyo, mamili. pero okay lang. We want more. More. Libo na nakikinig. 3,000 na. Unbelievable. Kasi di naman mag-isa lang ako. Wala akong kasama. Ikaw pala kasama ko. Ibig sabihin, nag-ano lang tayo. Sige. Eto mga kababayan, magdadalawang isip na to si Tito Soto na birahin si Anjo. Ang purpose lang naman nila mga kababayan is ipagtanggol si Bangag. Kaya mga kababayan, inatake ni Soto, mga kampo ni Soto itong si Anjo. Pero ang nakalimutan lang ni Tito Soto mga kababayan, ang daming alam nitong si Anjo. Nag-ano lang Sa tayo kanya. dito. Nagbablog. Wala naman akong perang pambayad dyan sa mga troll. Wala sila, meron. Sila kumukuha ng mga mga kababayan, talagang troll farm. Meron palang ganyan, no? Yan ang dapat ipagbawal mga kababayan, na bigyan ng pansin nitong mga senatong mga kababayan, itong mga fake na troll farm na gumagamit na ng mga AI mga kababayan para mag-comment, purihin sila. Lord. Okay lang naman na pero nung na-trace ko kasi, Bryce, na galing talaga itong ibang mga natin. Nako. At kasi ito na, sasabihin ko na sa sindikato dyan sa Itbulaga, sa sindikato, sa'yo, may mga masasamang tao dyan. Yung sindikato sa Itbulaga. Isa na si Tito Sen doon sa sindikato doon. How about yung kalbo? Di ba may kalbo din yun sa Halos-Hos mga kababayan dati? Bago sila nag-away. Kasali din ba yun sa sindikato? Dati pa yun ha. Ngayon nag-away na ang mga sindikato na. Parang Wala. advisor yun, advisor. Advisor ng mga sindikato? Si Vic tsaka si Joey, walang kinalaman sa sindikato. Okay. In Vic fairness, tsaka si Joey, nagtatrabaho lang yan. Pero in fairness galit si sa mga akin kababayan, dahil kapatid niya. si Bossing mga kababayan, Wala akong in fairness sa kanya ha, hindi siya nakikialam sa politika. Kodo sa iyo, Bossing. Kahit pa babaero, ganyan. Natural lang yan sa mga Soto. Pero at least hindi siya nakikialam sa mga usaping politika. Hindi nakikisaw-saw mga kababayan. So, hindi na natin itatouch yan si Bossing, si Vic. Etong si Tuta mga kababayan, Tito Soto. Ang talagang epal-epal. Inaapi ako ng Itbulaga. Saka yung sinasabi nila na wala akong utang na loob. Unang-una, sa politika, gusto yung side ni Tito Sen. Nandyan siya sa side ng ng mga bangag. Mga kababayan, bagoong Pilipinas. Tapos ang nakakatawa mga kababayan, prior to that, kalaban sila ni Marcos. Diba? Binabanatan nila si Marcos mga kababayan. Sila ni Ping Lacson.
Tapos ngayon, andun, bumangag mga kababayan na. gobyerno doon pa lang, hiwalay na kami. Ano bang ibig sabihin nito? Dahil 6 years ago, membro ako ng Itbulaga. Magpapakatuta na lang ako sa kay Tito Sen. Ganun ba Huwag yun? kang magpakatuta. Wala pa akong sariling buhay. Wala pa akong sariling desisyon. Sa tuta, Soto. Nagagalit sa akin si Tito Sen dahil kumakampi ako kay BP Sara. Ano to, habang buhay, perket Gusto niya kumampi daw ka sa mga ngiwi. Magkaibigan tayo dati. Ngiwi. Hindi na pwede, Bangag. maniwala kay BP Sara at siya ang pinaniniwalaan ko na susunod na magiging presidente ng Pilipinas dahil wala akong presidente mo. Tuta mo, Tito Sen, habang buhay. Teka muna. Kung ako'y tuta ako ng taong bayan. Tuta ako ng mga taong may hirap. Hindi kagaya ni Tuta Soto, tuta ni Bangag. Naninakawan nitong gobyernong to. Talagang ninakawan? Tuta ako. Mga kababayan, yun pala, no? Kaya pala parang nagkaroon ng parang flash flood ang nangyari, mga kababayan, doon sa Cebu. Dahil ano pala, mga kababayan, di ba? Malakas ang baha, mga kababayan. Nawasak ang flood control. Biglang bumigay, mga kababayan, kaya yung tubig na ilog, ragasa doon sa mga bahay. Parang flash flood, wala nang mga kababayan, time na umalis. Diretso, So, corruption pa rin, mga kababayan. Kung hindi yun, substandard, hindi yun bibigay. Kung aapaw man, mga kababayan, paunti-unti, hindi ganun. Mayroon pang time na makalikas yung mga tao. Pero hindi wasak talaga, mga kababayan, bigla dahil mga substandard o di umano. Ang taong bayan, tuta corruption ako pa rin. Ninakawan. Aminin ko, tuta ako. Pero kung nagagalit ka dahil bakit hindi ako tuta mo, Tito Sen, talagang Tuta hindi Sen. ako sasama sa din sa gobyernong yan dahil ang daming nakawan dito sa gobyernong to. Talagang never ako sasama dyan sa gobyerno. Hindi ko susuporta. Good for you. Good for you. Okay ka, Anjo. Ito na ang pinaka-kurakot na gobyerno sa tanang buhay ko na naranasan. Tapos wala pa nangyayari. Tapos susuportahan ko kayo dyan sa nyo. Hindi, dito ako kay BP Sara. Yehey! Dito ako. Dito ako sa DDS. Magdedeklara na akong DDS. Tatanggapin ka na naman namin, mag-a-apply na akong Senador Bay. Ito pala. Di ba ang sabi natin, mga kababayan, abangan sa huling banda. Mag-apply pala siyang senador. Anjo, isipin mo muna, ha? Okay lang naman magka-DDS ka, Anjo. Anong tilakban mo dati, Vice Mayor? Okay lang naman. Pero sa senador, pag-isipan mo muna, Anjo. Pag-isipan mo muna. Bryce. Mag-a-apply na. Wag ka, Anjo, ito. Nag-a-apply siya, mga kababayan. If ever, Anjo, na dalawa lang naman yan, matatanggap ka o hindi. If ever matanggihan ka, sana wag kang tumalikod, na pabaliktad ka, magagalit ka. Walang samaan ng loob, dahil alam naman natin si VP Sara, kung hindi ka makukuha, wag ka sanang baka kakampi ka naman doon sa Bangag. Lulunukin mo lahat ng mga sinabi mo ngayon. Sana hindi ganyan, Anjo. Patuloy ka pa rin ba yung DDS? Tatanggapin ka pa rin namin. If ever hindi ka ma-apply dyan hindi ka matanggap sa pag-a-apply mo na maging senador ni VP Sara. Dito kay VP Sara. Baka biro ko lang yan. Titiket na ako para kung manalo ko pagdating ko sa Senado. Ticket na daw siya, mga kababayan. Sige, doon kami Ducate. ni Tito Sen. Parang joke lang ang mukha, Pero Anjo, if ever seryoso ka na mag-apply ka and then matanggihan ka, wag mo namang awayin si VP Inday, Ay, intindihin mo na lang dahil meron ding mga plano si VP Sara, mga kababayan, if ever tatakbo siya. Ang gusto nila, wala ka napansin sa Itbulaga, lahat ng artista doon bawal magsalita. Oo nga, Kasi nga gusto nila tuta. Gusto nila yung artista tuta. Tahimik lang. Pwede doon si Mark Villar. Dito doon sila, ganun. Wala nang karapatan. Ako, ayoko maging tuta. Kung nagagalit sila, hindi ako tumusuporta sa kaalyado ni Tito Sen. Alyansa ng Bagoong Pilipinas. Alam ka naman, Tito Sen, kampihan ko kayo. Mga kakampi mo, magnanakaw. Para akong tanga nun. Kakampi, magnanakaw. Para akong gago nun. Kung dahil sa'yo, kakampi ako sa mga magnanakaw, wag na lang to.
Wag na lang to eh. Kaya sa mga DDS, so sige na, payag na ako. Ako ay ano na ako. Simula sa araw na ito, Yun. simula sa araw na ito, ay sinusumpa ko ng sarili ko, ako po ay diehard DDS na. Oh, tinatanggap ka namin as DDS, Anjo. Pero, yung pagka-senador wag lang sumama ang loob mo ha, kung meron din kaming ibang nasabi na kasi natin mga kababayan, no, na ekis na talaga ang mga artista. Sorry Anjo ha, hindi naman generalize. Mayroon tayong exemption mga kababayan, hindi naman artista si Jimmy Bondok, no. Pero si Jimmy Bondok mga kababayan, parang napatunayan niya ang kanyang sarili talaga. Naging abogado. Naging abogado. Nagkataon lang na artista. Hindi naman talaga siya artista, siya, singer, celebrity. Pero naging abogado eh. Siguro mga kababayan, ang exemption lang natin, no, sa artista. Dahil parang na-trauma na kasi tayo sa artista mga kababayan eh. Ang exemption lang kapag patunayan mo na hindi lang ang pagiging artista mo ang kaya mong i-offer sa bayan. Yun. Ikaw, sama ka? Hindi. DDS tayong lahat. Pero ewan lang natin yung kasama mo sa interview. Baka, di ba? Alam naman natin mga kababayan, mga kakamping, ang dami dyan naglipana sa media. Tawa na lang siya. Upstate. Eto si Anjo, no? Kung parang 50-50 tayo dito sa dahil seryoso, nagsasalita mga kababayan, bigla-biglang tatawa. Pero totoo yun na nag-decide na ako dahil sa matagal ko rin pinag-isipan to eh. Gusto ko nga pagbigyan yan si BBM na baka magbago pa. Mukhang hindi magbabago to eh. Ay, hindi na talaga. Ayun na mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.